Sa pagsisimula ng March 2026, niyanig ang Middle East ng balita tungkol sa pagkamatay ni Mojtaba Khamenei, ang anak at target na successor ng namatay na Supreme Leader matapos ang isang malawakang joint strike ng US at Israel. Kasabay ng physical bombardment, nagkaroon din ng matinding cyber warfare kung saan nahack ang mga Iranian apps at nagkaroon ng total internet blackout para maparalisa ang komunikasyon ng bansa. Bilang ganti sa mga ataking ito, nagpakawala ang Iran ng mga missiles na direktang tumama sa headquarters ng US Navy 5th Fleet sa Bahrain. Ang mabilis na paglawak ng tensyon ay nagdulot ng malaking vacuum sa liderato ng Iran at naglagay sa buong mundo sa state of high alert. Ito na nga ba ang hudyat ng pagsiklab ng isang malawakang digmaang pandaigdig? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong madaling araw ng March 1, 2026, nagsimula ang isang malawakang military operation laban sa Iran na isinagawa ng United States at Israel. Ayon sa mga paunang ulat mula sa iba't ibang international media outlets, gumamit ang dalawang bansa ng mahigit 200 aircraft at daan-daang cruise missiles upang targetin ang tinatayang 500 strategic locations sa loob ng Iranian territory. Kabilang sa mga tinamaan ang mga military installations, command centers, air defense systems at mga pasilidad na pinaniniwalaang konektado sa missile at defense infrastructure. Ang operasyon ay tinawag umanong Epic Fury ng US side at Roaring Lion ng Israel ayon sa mga lumabas na ulat. Hindi pa agad nagbigay ng detalyadong breakdown ng Pentagon hinggil sa eksaktong listahan ng mga target. Ngunit malinaw na ito ay isang coordinated, high-intensity strike na sabay-sabay isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Iran. Sa Tehran, may mga larawan at video na kumalat na nagpapakita ng makapal na usok na umaakyat mula sa ilang lokasyon sa lungsod. Ilang oras matapos ang unang wave ng strikes, nagkaroon ng karagdagang ulat ng secondary explosions sa iba pang probinsya. Hindi pa agad malinaw kung ang mga ito ay resulta ng follow-up strikes o internal detonations mula sa tinamaan na military stockpiles. Ang timeline ng operasyon ay nagsimula sa pre-dawn hours, isang taktika na karaniwang ginagamit upang mabawasan ang civilian movement at pataasin ang element of surprise. Ayon sa defense analysts, ang sabayang paggamit ng air power at cruise missiles ay indikasyon ng layunin na mabilis sirain ang command and control capabilities ng Iran bago ito makapag-organisa ng coordinated retaliation. Sa unang mga oras pagkatapos ng strike, naging limitado ang opisyal na pahayag mula sa Tehran. Ang Iranian state media ay nagulat ng aggression at kinumpirma na may mga lokasyong tinamaan, ngunit hindi agad nagbigay ng eksaktong casualty figures. May mga ulat din ng pansamantalang pagbaba ng internet connectivity sa ilang bahagi ng bansa, na maaaring indikasyon ng internal security protocol o epekto ng cyber-related disruptions kasabay ng military action. Ang joint strike na ito ay itinuturing na pinakamalaking direct military action laban sa Iran sa loob ng ilang dekada. Hindi ito covert operation, ito ay overt at high visibility military engagement na may malinaw na geopolitical signal. Ang immediate objective, ayon sa mga analysts, ay bawasan ang kapasidad ng Iran na magsagawa ng malawakang missile retaliation at pigilan ang pag-escalate ng regional threat environment. Sa puntong ito ng timeline, ang focus ay nasa assessment. Gaano kalaki ang damage sa Iranian infrastructure? Gaano kalawak ang leadership impact? At gaano kabilis makakatugon ang Iran sa pamamagitan ng conventional, proxy o cyber means. Ito ang simula ng isang mas malawak na krisis na hindi lang limitado sa Iran. Ang mga susunod na oras at araw ang magtatakda kung ang operasyon ay magiging isolated strike o magiging trigger ng mas malawak na regional confrontation. Ilang oras matapos ang unang damage assessments, nagsimulang lumabas ang mas mabibigat na ulat mula sa Tehran.
Iranian State Television at ang state-run news agency ay naglabas ng opisyal na anunsyo na si Ali Khamenei ay namatay sa isinagawang joint strike. Ang balitang ito ay agad nagbago sa level ng krisis mula sa military escalation tungo sa leadership crisis. Ayon sa broadcast, ang compound ng Supreme Leader sa Tehran ay kabilang sa mga tinamaan sa operasyon. Hindi agad nagbigay ng detalyadong impormasyon kung eksaktong anong oras at anong uri ng munisyon ang tumama sa lokasyon. Gayunpaman, kinumpirma ng Iranian authorities na ang 86-year-old leader ay hindi nakaligtas. Ilang oras bago ang opisyal na Iranian announcement, may pahayag na rin mula sa Washington na nagsasabing napatay ang Supreme Leader, bagay na lalong nagpaigting sa international reaction. Kasunod nito, inanunsyo ng Tehran ang pagsisimula ng 40 araw na national mourning. Sa loob ng bansa, nagkaroon ng agarang pagtaas ng security presence sa mga pangunahing lungsod. Iniulat ang pag-deploy ng karagdagang units sa paligid ng government buildings, broadcast stations at strategic facilities. Ang priority ng Iranian establishment sa mga oras na iyon ay malinaw: panatilihin ang internal order at pigilan ang anumang destabilization habang wala pang permanenteng leader. Sa ilalim ng konstitusyon ng Islamic Republic, may mekanismo para sa ganitong sitwasyon. Isang transitional governing structure ang agad na inactivate habang hinihintay ang proseso ng pagpili ng bagong supreme leader. Ang Assembly of Experts, ang religious body na may legal authority pumili ng kapalit, ay inaasahang magpupulong upang simulan ang deliberasyon. Sa puntong ito, hindi pa malinaw kung gaano kabilis matatapos ang proseso, lalo na't ang pagkamatay ay nangyari sa gitna ng aktibong regional conflict. May mga ulat din na ilang miyembro ng pamilya ng dating Supreme Leader ay nasawi sa parehong strike. Hindi pa lahat ng detalye ay independently verified. Ngunit malinaw na ang epekto ng operasyon ay hindi lamang military. Ito ay tumama sa pinakasentro ng political at religious leadership ng Iran. Sa international stage, nagsimulang maglabasan ang magkakaibang reaksyon. May mga bansang nanawagan ng restraint at agarang diplomatic de-escalation. Ang iba naman ay nagsabing ang pangyayaring ito ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa loob ng Iran, alinman sa mas mahigpit na consolidation ng hardliners o sa mas komplikadong internal power struggle. Sa loob mismo ng Iran, ang pangunahing tanong ay hindi lang kung sino ang susunod na supreme leader. Ang mas critical na issue ay kung paano makokontrol ang military chain of command, lalo na ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa panahon ng transition. Sa ganitong klase ng sitwasyon, ang stability ng security apparatus ang magiging basihan kung magiging controlled ang transition o magkakaroon ng internal friction. Habang nagaganap ang mga pulong at internal consultations, nananatiling mataas ang alert status ng Iranian Armed Forces. Ang regional observers ay nakatutok hindi lamang sa succession process, kundi sa posibilidad ng mas malawak na retaliation na maaaring manggaling mula sa Tehran o sa mga kaalyado nitong proxy groups sa rehiyon. Sa puntong ito, malinaw na ang krisis ay lumipat mula sa simpleng military confrontation patungo sa isang systemic test ng political structure ng Islamic Republic. Ang susunod na hakbang ng Iranian leadership, kung ito man ay mabilis na consolidation o extended deliberation, ang magtatakda kung paano haharap ang bansa sa patuloy na external pressure at internal uncertainty. Habang nagpapatuloy ang internal consultation sa Tehran, isa pang sensitibong impormasyon ang lumabas mula sa ilang media sources. Ang ulat na si Mojtaba Khamenei ay kabilang din umano sa mga nasawi sa parehong wave ng strikes. Siya ang ikalawang anak ng dating Supreme Leader at matagal nang tinutukoy ng ilang observers bilang isa sa mga posibleng successor, bagamat walang opisyal na deklarasyon tungkol dito sa mga nakaraang taon. Ang balitang ito ay may direktang epekto sa succession dynamics. Sa loob ng Islamic Republic, ang pagpili ng bagong supreme leader ay nasa kamay ng Assembly of Experts, isang religious body na binubuo ng senior clerics. Ngunit sa praktikal na realidad, malaki rin ang impluensya ng security establishment at ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa proseso. Kung totoo ang pagkamatay ni Mojtaba, nabawasan ang isang prominenteng pangalan sa informal shortlist ng mga potensyal na kapalit.
Hindi agad nagbigay ng detalyadong pahayag ang Iranian authorities tungkol sa status ni Mojtaba. May ilang outlets na nagulat ng kanyang pagkamatay, habang ang iba ay nagsabing patuloy pa ang verification. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang maingat na pagtingin sa impormasyon, lalo na't nasa gitna ng military at information warfare ang rehiyon. Sa loob ng political circle sa Iran, may ilang pangalan na matagal nang lumalabas bilang alternatibong kandidato. Kabilang dito ang mga senior clerics na may matagal ng karanasan sa religious at judicial institutions. Gayunpaman, ang pagpili ay hindi lamang usapin ng religious credentials. Kailangan ding isaalang-alang ang relasyon sa military establishment, foreign policy direction at kakayahang panatilihin ang internal stability sa panahon ng crisis. Kung sabay na nawala ang dating supreme leader at ang isa sa mga pinaka-influential niyang anak, mas nagiging komplikado ang power balance. Maaaring magresulta ito sa mas mabilis na konsensus para maiwasan ang vacuum o maaari ring magdulot ng mas mahabang deliberation habang sinusukat ang political risks ng bawat pangalan. Habang tumitindi ang usapin ng succession, nananatiling mataas ang alert status ng security forces. Ang pangunahing layunin sa yugtong ito ay maiwasan ang anumang sign ng fragmentation sa loob ng leadership structure. Sa mga ganitong sandali, ang anumang perceived weakness ay maaaring samantalahin ng external adversaries o mag-trigger ng internal dissent. Ang direksyon na pipiliin ng Assembly of Experts at ng mas malawak na power network sa Tehran ay magiging kritikal hindi lamang para sa domestic governance, kundi para rin sa regional posture ng Iran. Kung ang susunod na leader ay mas hardline, maaaring tumindi ang external confrontation. Kung mas pragmatic, posibleng may magbukas na diplomatic channel. Ngunit sa puntong ito ng timeline, nananatiling bukas ang lahat ng posibilidad habang hinihintay ang opisyal at pinal na kumpirmasyon mula sa loob ng Iran. Habang bukas pa ang lahat ng posibilidad sa succession process, mas naging sentro ng atensyon ang galaw ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang religious authority ang mahalaga, kundi ang aktwal na kontrol sa armed forces, missile units at internal security structure. Sa loob ng Tehran at iba pang major cities, iniulat ang mas mahigpit na checkpoint operations at limitadong movement sa paligid ng strategic government compounds. Ang priority ay malinaw, tiyakin na buo ang chain of command at walang internal fragmentation. Ang IRGC ang may direktang kontrol sa maraming ballistic missile units at sa Quds Force, na responsable sa external operations at proxy coordination sa rehiyon. May mga ulat na nagsasabing nagsagawa ng closed-door meetings ang senior commanders upang i-assess ang military readiness at retaliation options. Hindi agad naglabas ng public statement ang IRGC leadership tungkol sa kanilang susunod na hakbang, ngunit nanatiling aktibo ang kanilang communication channels sa regional allied groups. Sa ganitong stage, dalawang bagay ang sabay na minomonitor ng international observers. Una, kung magkakaroon ng direct conventional retaliation mula sa Iranian territory. Ikalawa, kung gagamitin ang proxy networks sa Lebanon, Iraq, Syria, at iba pang bahagi ng rehiyon para magpadala ng mensahe nang hindi agad nag-e-escalate sa full-scale interstate war. Kasabay nito, may mga indikasyon ng internal consolidation. Ang anumang sign ng division sa loob ng military structure ay maaaring magdulot ng instability. Kaya sa mga oras na ito, ang mensahe mula sa state institutions ay nakatuon sa unity at continuity ng sistema. Habang nagpapatuloy ang deliberasyon para sa bagong supreme leader, malinaw na ang IRGC ang nagsisilbing backbone ng immediate stability. Ang kanilang posisyon, kung defensive posture ba o calibrated retaliation, ang magiging pangunahing factor sa susunod na yugto ng krisis. Sa labas ng Iran, tumataas din ang alert level ng mga bansang may US bases at allied military presence sa rehiyon. Ang posibilidad ng multi-front escalation ay hindi inaalis ng defense analysts. Ngunit sa loob ng Tehran, ang immediate focus ay hindi muna external optics, kundi ang pagpapanatili ng centralized control habang wala pang permanenteng leader na nakatalaga. Habang nakafocus ang Tehran sa pagpapanatili ng centralized control, nagsimulang makita ang unang malinaw na senyales ng external response.
Sa loob ng ilang oras, nagkaroon ng rocket at drone launches mula sa mga grupong kaalyado ng Iran sa labas ng mismong Iranian territory. Sa southern Lebanon, kinumpirma ng Hezbollah na nagpakawala sila ng projectiles patungong Israel bilang bahagi ng kanilang retaliation. Sinagot ito ng Israeli Defense Forces sa pamamagitan ng targeted airstrikes sa mga lokasyong pinaniniwalaang launch sites at command positions sa loob ng Lebanese territory. Naglabas din ng evacuation warnings ang Israeli military para sa ilang border towns, indikasyon na inaasahan ang mas malawak na bombardment. Kasabay nito, may mga ulat ng heightened alert sa Iraq at Syria kung saan may presensya ang Iran-backed militias. Ang US military assets sa rehiyon ay itinaas ang defensive posture, particular sa mga base sa Gulf states. Ang ilang missile defense systems ay inilagay sa maximum readiness, habang ang naval assets sa Persian Gulf ay nag-adjust ng positioning. Sa Eastern Mediterranean, naging sentro ng atensyon ang British base sa Cyprus. Iniulat ang explosions malapit sa RAF Akrotiri at kinumpirma ng UK Ministry of Defense na may hinalang drone activity sa paligid ng base. Bagamat walang malinaw na indikasyon na direktang tinarget ang isla, ipinakita nito na ang operational radius ng conflict ay lumalawak. Sa Bahrain naman, nanatiling mataas ang alert status sa paligid ng Naval Support Activity Bahrain, kung saan matatagpuan ang US 5th Fleet Headquarters. Ang anumang direct strike sa ganitong lokasyon ay may potensyal na mag-trigger ng mas malalim na involvement ng Western forces. Habang dumarami ang flashpoints, malinaw na ang confrontation ay hindi na confined sa isang linya ng depensa. Ito ay naging multi-theater engagement na may sabayang galaw sa Lebanon front, Gulf region at air defense corridors sa Eastern Mediterranean. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang tanong ay kung mananatili ba ang escalation sa proxy level o tuluyan na itong magiging direct state-to-state confrontation sa mas malawak na saklaw. Ang bawat bagong launch, bawat interception at bawat airstrike ay may katumbas na strategic calculation. At habang nagpapatuloy ang succession deliberations sa Tehran, ang battlefield sa labas ng Iran ay patuloy na umiinit. Habang umiinit ang multi-theater engagement sa physical battlefield, isang parallel front ang tahimik na nagbukas sa digital space. Sa loob ng Iran, biglang bumaba ang internet connectivity sa ilang bahagi ng bansa sa magkakaibang oras ng araw. Ang monitoring groups na sumusubaybay sa global traffic flow ay nakapansin ng abrupt drops na hindi karaniwan sa normal network fluctuations. Kasabay nito, may mga Iranian news websites na na-deface at nagpakita ng political messages laban sa pamahalaan. Isa sa pinaka naging sentro ng usapan ay ang pag-hack sa religious calendar application na Badesaba na may milyon-milyong users. Ilang oras itong nagpakita ng mensaheng nananawagan sa mga miyembro ng armed forces na ibaba ang kanilang armas at sumama sa sibilyan. Hindi agad malinaw kung sino ang may direktang responsibilidad sa mga cyber incidents na ito. Walang opisyal na claim of responsibility mula sa US o Israel. Gayunpaman, ayon sa ilang cybersecurity analysts, ang timing ng mga hack ay tumugma sa kinetic strikes na nagpapahiwatig ng coordinated pressure sa parehong physical at digital domains. Sa kabilang banda, may indikasyon din na ang Iran-aligned cyber groups ay nagsimulang mag-reconnaissance laban sa Israeli at US-affiliated targets. Ilang security firms ang nagulat ng pagtaas ng distributed denial of service activity at scanning attempts laban sa exposed systems. May mga ulat din tungkol sa posibleng paggamit ng wiper malware na layuning burahin ang data ng target networks. Ang ganitong uri ng digital engagement ay may dalawang layunin. Una, sirain ang operational capacity ng kalaban sa pamamagitan ng disruption sa communication at infrastructure. Ikalawa, maghatid ng psychological impact sa populasyon at sa security forces sa loob ng target country. Sa loob ng Iran, ang authorities ay nagpatupad ng mas mahigpit na impormasyon control. May mga pahiwatig ng content filtering at paglimit ng access sa ilang foreign platforms. Ang layunin ay pigilan ang pagkalat ng panic at i-manage ang narrative habang nagpapatuloy ang succession at security stabilization. Habang nagpapatuloy ang digital exchanges, naging malinaw na ang conflict ay hindi lamang usapin ng missiles at airstrikes.
Ito ay isang integrated confrontation kung saan ang battlefield ay umaabot mula sa airspace at maritime corridors hanggang sa data centers at mobile applications. Sa puntong ito, ang susunod na yugto ay nakasalalay kung gaano kalawak ang magiging cyber retaliation at kung ito ba ay mananatiling targeted disruption o lalawak sa mas critical infrastructure. Ang bawat side ay maingat sa pag-calibrate ng kanilang galaw. Dahil ang isang malakihang cyber strike laban sa civilian systems ay maaaring magbukas ng panibagong antas ng escalation. Habang nakakalibrate ang parehong side sa cyber at military fronts, nagsimulang gumalaw ang diplomatic channels sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa United Nations, nagkaroon ng emergency consultations kung saan tinalakay ang posibilidad ng mas malawak na regional destabilization. Ilang permanent members ng Security Council ang nanawagan ng immediate de-escalation, habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta sa karapatan ng kanilang allies sa self-defense. Sa Europe, naglabas ng magkakaibang pahayag ang mga pangunahing leader. May mga bansang nanindigan na kailangang pigilan ng Iran sa anumang aggressive retaliation, habang ang iba ay nagbabala na ang assassination ng isang sitting head of state ay maaaring magtakda ng delikadong precedent sa international order. Ang tono ng mga pahayag ay maingat dahil malinaw na anumang maling salita ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Sa Gulf region, tumaas ang security posture ng mga bansang may US military presence. Pinalakas ang air defense systems at nilimitahan ang ilang civilian flight paths bilang precautionary measure. Ang oil markets ay agad na nag-react na may pansamantalang pagtaas ng presyo dahil sa pangambang maapektuhan ang supply routes sa Strait of Hormuz. Sa loob ng Iran, patuloy ang closed-door meetings ng religious at political leadership habang minomonitor ang international response. Ang pangunahing konsiderasyon ay kung magbubukas ba ng back-channel negotiations o magpapadala ng mas malinaw na deterrence signal sa pamamagitan ng calibrated retaliation. Sa Washington at Jerusalem, may indikasyon na hindi agad maglalabas ng panibagong large-scale strike maliban kung may direct and severe escalation mula sa Iranian side. Ang strategic objective sa puntong ito ay kontrolin ang momentum ng crisis at iwasan ang uncontrolled spiral. Habang lumalawak ang global attention, ang krisis ay hindi na lamang usapin ng regional rivalry. Ito ay naging test ng international stability framework, kung paano haharapin ng mga major powers ang isang high-level leadership elimination at sabayang multi-domain escalation. Sa puntong ito ng timeline, ang sitwasyon ay nananatiling fluid. Walang malinaw na indikasyon kung papasok ba ito sa prolonged conflict phase o kung magkakaroon ng diplomatic pause. Ngunit malinaw na ang bawat galaw, maging sa battlefield o sa negotiation table, ay may direktang epekto hindi lamang sa Middle East kundi sa global security environment.